Kumusta? Ako si Mr. Gloom. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga natatanging hayop na matatagpuan lamang dito sa Pilipinas. Sama-sama nating tuklasin ang kagandahan at kahalagahan ng mga endemic species na ito, at alamin kung paano natin sila mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon. Visayan Spotted Deer, or Rusa alfredi, kilala rin bilang Philippine Spotted Deer o Prince Alfred's Deer, ay isang maliit, nocturnal, at endangered species ng deer, na matatagpuan sa mga rainforest ng mga isla ng Visayas sa Panay at Negros sa gitnang Pilipinas. Mayroon itong kakaibang kulay beige na mga spot, sa paligid ng maitim na kayumangging likod at gilid nito, na may cream sa ilalim at puting balahibo sa ibabang labi. Ang mga lalaki ay mas malaki kaysa sa mga babae at may maikli, makapal at bukol na sungay. Ang Visayan Spotted Deer ay nocturnal or mas aktibo tuwing gabi. Lumalabas din sila sa dapit hapon upang kumain ng iba't ibang uri ng damo, dahon, at usbong sa loob ng kagubatan. Ang kanilang breeding season ay mula Nobyembre hanggang Desyembre. Sila ay nanganganak ng isa lamang at tumatagal ang kanilang pagbubuntis na humigit kumulang 240 days. Mayroong isang programa na sinimulan noong 1990 sa pagitan ng MONUSCO, sa France at DENR. Ito ay naglalayo ng pagpapalago sa lahi ng Visayan Spotted Deer. Ang populasyon nila ay lubhang nabawasan dahil sa pangangaso at pagkawala ng tirahan mula sa pagtutroso at conversion ng kagubatan upang gawing pang-agrikultura. Ang mga lokal ay nagsisikap upang pangalagaan ang kanilang lahi, ngunit sila ay nananatiling nanganganib na may tinatayang 700 mature na individual na lamang ang natitira sa buong mundo. Isa ito sa 3 endemic species ng deer sa Pilipinas, na gumaganap ng isang papel sa mga alamat at kultura ng mga katutubong tribo tulad ng Ati at Tumandok. Philippine Naked-backed Fruit Bat or Dobsonia chapmanai, na kilala rin bilang Negros Naked-backed Fruit Bat, ay isang critically endangered megabat species na endemic sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa mga isla ng Negros at Cebu. Ang kanilang populasyon ay patuloy na lumiliit at lubhang nabawasan dahil sa illegal hunting at deforestation na sumisira sa kanilang natural na tirahan. Ayon din sa mga pag-aaral, halos 40 hanggang 50 matured individuals na lamang ang natitirang species nito sa Pilipinas, na may halos 60 ektarya na lamang ang angkop na kagubatan na maaari nilang tirahan. Ang paniking ito ay may kakaibang anyo, na may mga pakpak na nagdudugtong sa hubad nitong likod. Ito ay may sukat na 218 hanggang 221 mm ang haba at may timbang na 125 hanggang 143 gramo. Nakatira ito sa maliliit na grupo na hanggang 30 individual sa mga kuweba at niche. Bitak sa limestone. Ang species na ito ay frugivorous, or tanging mga prutas lamang ang kinakain. Isa sa main diet nila ay ang native pigs na tinatawag din bilang tibig. Bumaba ng hindi bababa sa 80% ang populasyon ng Philippine Naked-backed Fruit Bat sa nakalipas na 20 taon. Ayon pa sa IUCN, ang kanilang species ay nasa red list or critically endangered. At kung ang kanilang lahi ay hindi natin papangalagaan, sila ay maaring ma-extinct at tuluyan ng maubos ang kanilang lahi. Northern Luzon Giant Cloud Rat or Phloemys pallidus ay isang malaking species ng rodent, endemic sa hilaga at gitnang bahagi ng isla ng Luzon sa Pilipinas. Ito ay isang napakalaking daga na tumitimbang ng hanggang 1.9 hanggang 2.6 na kilo at may sukat na 75 hanggang 77 cm ang haba kasama ang buntot nito. Ang balahibo nito ay lubos na pabago-bago ng kulay, mula sa maputlang kayumanggi kulay abo hanggang puti na may maitim na mga patch. Ang Northern Luzon Giant Cloud Rat ay nocturnal or mas aktibo tuwing gabi, at kumakain ng iba't ibang uri ng halaman. Ang kanilang likas na tirahan ay sa kagubatan at scrubland, ngunit maaari ding matagpuan sa mga bukid at iba pang lugar tulad ng mga plantasyon. Ito ay naninirahan sa 2 o maliliit na grupo ng pamilya. Ang babaeng Northern Luzon Giant Cloud Rat ay nagsisilang ng isang anak bawat taon. Sila ay kadalasang naglulunggas sa mga guwang ng puno at sa ilalim ng lupa. Bagamat maaari itong ituring na peste dahil sa pagkasira ng pananim,
Ang species nila ay nananatiling karaniwan at laganap sa kabila ng mga banta, mula sa pangangaso at pagkawala ng tirahan. Ngunit ayos sa IUCN ang kanilang species ay nasa red list at may banta ng pagkaubos dahil sa illegal hunting. Ayon sa mga pag-aaral, ang Northern Luzon giant cloud rat or Phloemys pallidus ay may mahabang buhay kumpara sa ibang mga uri ng daga. Ang pinakamahabang na obserbahang lifespan para sa species na ito ay tinatayang 7 hanggang 10 taon, gaya ng nakasaad sa reference na Longevity of Mammals in Captivity from the Living Collections of the World, 1st edition. Binanggit ng isa pang source na ang Northern Luzon giant cloud rat ay maaaring mabuhay ng hanggang 12 taon sa pangangalaga ng tao. Bagamat wala pang pag-aaral sa eksaktong taon ng haba ng kanilang buhay sa wild, ang kanilang lifespan ay talaga namang nakamamangha. Philippine mouse deer or Tragulus nigricans, na kilala rin bilang Balabacal chevrotain o pilendok, ay isang maliit, nocturnal ruminant endemic sa Balabac at kalapit na maliliit na isla sa timog kanluran ng Palawan sa Pilipinas. Ito ay may itim at kayumangging balahibo na may puting guhit sa lalamunan at dibdib. Ang kanilang lahi ay nanganganib dahil sa poaching, pagkuha para sa pangangalakal ng ligaw na hayop, at pagkawala ng tirahan mula sa conversion sa mga lupaing agrikultural. Ito ay inuri bilang endangered ayon sa IUCN, na may kategoryang red list na may lumiliit na populasyon. Ang pangangaso ay nagdulot ng malaking pagbaba sa kanilang lahi, dahil ang karne nito ay itinuturing na isang delicacy at ang balat nito ay ginagamit upang gawing leather. Kinakailangan pa ng maraming pag-aaral upang mas mapangalagaan ang kanilang lahi at mapigilan ang pagkaubos nito sa kagubatan. Naarito ang ilan sa mga kakaibang katangian ng Philippine mouse deer or Tragulus nigricans. Sila ay solitary o mas kadalasang namumuhay mag-isa, habang ang ilan sa iba pang mga species ng deer ay maaaring makita ng magkapares at may mga kasama. Ang species nila ay nocturnal or mas aktibo tuwing gabi, ito din ang oras upang sila ay maghanap ng pagkain, habang ang ilan sa iba pang mga species ay maaaring mas crepuscular or aktibo sa madaling araw at dapit hapon. Ang Philippine mouse deer ay matatagpuan sa masukal na kagubatan. Ang pagkain nito ay pangunahing binubuo ng mga dahon, bulaklak at mga halaman mula sa dense forest. Ang Philippine mouse deer ay itinuturing na or-selected species, ibig sabihin, nabubuhay ito sa hindi matatag o nagbabagong tirahan. Sila din ay may mabilis na sexual growth, na umaabot hanggang 5 buwang gulang. Ang pilendok o mouse deer ay inilalarawan bilang isang manloloko sa alamat dito sa ating bansa. Philippine pangolin o Manis culiunensis, na tinatawag din ng mga lokal bilang balintong, ay isang critically endangered na species ng pangolin na endemic sa Pilipinas. Ang species na ito ay matatagpuan lamang sa lalawigan ng Palawan, Busuanga, Culion at Calauit Island. Naninirahan sila sa mga liblib na kagubatan, gayon din sa mga nakapaligid na damuhan. Ito ay may kakaibang anyo, na may hugis ko na ulo, mahabang nguso, at katawan na natatakpan ng magkakapatong na kaliskis na gawa sa keratin. Sila ay myrmecophagus, na ang ibig sabihin ay ang kanilang pangunahing pagkain ay mga langgam at anay, ginagamit din nila ang kanilang mahabang dila sa panghuhuli ng pagkain. Ang mga species nila ay lubhang nanganganib dahil sa pangangaso at illegal poaching, dahil ang mga kaliskis at karne nito ay may mataas na value. Ang hunting pressure nila ay tinatayang nasa 85 hanggang 75% na pagbaba ng populasyon sa nakalipas na ilang dekada. Ang pagkawala ng tirahan dahil sa deforestation at conversion ng lupa para sa agrikultura ay isa pang malaking banta. Ang tirahan ng Philippine pangolin ay naging lubhang pira-piraso, at humigit kumulang 60 hektarya na lamang ng angkop na kagubatan ang natitira para sa kanilang tirahan. Ang mga lokal ay nagsisikap upang protektahan ang kanilang lahi, tulad ng mga anti-poaching patrol at proteksyon sa kanilang tirahan. Gayunpaman, ang maliit at lubhang pagbaba ng kanilang populasyon ay maaaring magsanhi ng kanilang extinction or pagkaubos ng kanilang lahi.
Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa mga kamanghamanghang endemic na hayop sa ating bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito, para mas marami pang makaalam at magmalasakit sa ating kalikasan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, paalam!